Amen. Malakas na palakpak nga po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, para po sa Diyos, yung malakas po. Amen. Yung palakpak po ng excited na malapit na po ang ating anniversary. Amen. Sino po ang excited? Sabi mo nga sa katabi mo, Happy Anniversary! Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat po sa ating Diyos at napakabuti po ng ating Panginoon. 7 years po ang tinakbo natin. Actually, hindi lang 7 years, matagal na po talaga. Pero grabe po ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Say amen. Dami pong dumaan na napakaraming pagsubok pero nananatiling nakatayo ang ating simbahan. Amen po. Isa pa nga pong palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen, sa ating Diyos na dakila, sa ating Diyos na makapangyarihan. Sino pong excited ngayong gabi? I won't be long. Tamang word lang tayo ngayong gabi. Amen? Sige, let's start. Ito po yung topic na binigay sa akin. This is about excellence, right? And we are on our series entitled Beyond Common. So, we are talking about excellence. So, last NOP, diniscuss ni Ate Osang yung first series natin, first week. And so today, pag-usapan natin yung excellence under pressure. Sabihin niyo pressure. Pressure, okay. Now, kinuha ko po yung text ko po sa 2 Corinthians 1, verse 8 to 9. Are you ready? Sige, basahin po natin yung verse. 1, 2, 3, go. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Amen? Palakpak nga po sa salita ng Panginoon. Ayan. Yan po yung ating iikutan ngayong umaga. Subukan po natin na ngayong umaga, himay-himayin natin yan, tapos makain natin ng edible ba at makatulong po sa ating mga spirito. Amen? Say amen. Basahin ko po ulit. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Amen? Now, church, have you ever been in a moment in your life, dumating na ba kayo dun sa moment ng buhay ninyo, na parang gusto nyo na pong sumuko? Lahat tayo, tama? Amen? Yung tipong sabay-sabay po yung problema. Sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, sa kalusugan, ganyan, sabay-sabay. Tapos parang wala kang matakbuhan, parang wala kang maasahan. Amen? So lahat tayo, naranasan na natin ito. Amen po ba? Now, yung text po na yan, binanggit po ni Pablo yan. At pagka ninamnam po natin yung sinabi po ni Pablo, lumalabas that Paul experienced exactly the same. Nakaranas din po siya ng moment po sa buhay niya na gusto na po niyang sumuko at nagkasabay-sabay po yung kanyang mga problema. Kasi sabi po dyan, balik mo nga dun sa una, we were under great pressure. Sabi niyo nga, great pressure. We were under great pressure far beyond our ability to endure. Are you here? Far beyond our ability to endure. So, ibig sabihin, isang apostle, amen? Isang man of God. Tama po? Say amen. Isang apostol, isang lingkod ng Diyos, isang tao na ginagamit ng Panginoon ng makapangyarihan, pero umabot po siya dun sa punto ng pagod. Umabot po siya dun sa punto ng takot at kawalan po ng pag-asa. Amen? Kasi sabi po dyan, doon mismo sabi niya, we were under pressure eh. Na-pressure kami. Sabi niya, far beyond my ability to endure. Amen? Tapos sabi niya dyan, that we despaired life. Sabi niya ganyan, that we despaired of life itself. Indeed, sabi niya, we felt we had received sentence of death. Nakuha niyo? Kasi amen. Pero doon mismo, sinabi ni Pablo, doon sa matinding pressure na yan,
may itinuturo ang Panginoon. But under great pressure, okay, beyond his ability to endure, may tinuturo ang Diyos. Say amen. Say amen. At yan po yung gusto po nating ituro, gusto pong ituro ng Diyos sa atin ngayon. Na minsan o madalas, ginagamit po ng Panginoon ang pressure para turuan tayo. Sabi nyo, pressure. Hindi para sirain tayo, kundi para hubugin po tayo. And so, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong gabi is, basahin nga natin sabay-sabay, when pressure becomes a teacher. Amen? Isa pa nga, 1, 2, 3, go. When pressure becomes a teacher. Amen? Yan. Now, before we dive into our message tonight, unawain muna natin anong background nito. Bakit siya sinulat ni Pablo? Ang author po ng 2 Corinthians, si Pablo. Sinong author? Si Paul. At ang recipient po niyan ay ang church in Corinth. Sabihin niyo, Corinth. Okay? Ang Corinth po ay isa pong city o lungsod po sa Greece. Saan? Sa Greece. Kung nasaan si Ate Tess ngayon. Di ba? Nasa Greece siya. Tama ba? Ang Greece po ay isang moderno, mayaman, at influential na lugar. Pero ang Greece po, ang lungsod po ng Greece, puno po ng immorality. Puno po ng idolatry. At punong-puno po ng pride. Amen? Now, si Paul po, nagtayo siya ng church doon sa Greece. Doon sa Corinth. Okay? Nagtayo siya ng church. After he founded the church in Greece, umalis po si Pablo. Pagkatapos po, may mga false teachers ang pumasok at sinira siya. Sinisira ngayon si Pablo. Kaya yung 2 Corinthians po, pag binasa po natin yan, Paul now opens his heart. Binuksan niya ngayon yung puso niya. Okay? He defend now his ministry doon sa 2 Corinthians. And he shows, sabi niya doon, yung suffering niya don't disprove his calling. Sabi niya, they actually reveal God's power in His weaknesses. Tingnan niyo po ano po ba ang sitwasyon na sinasabi niya in Asia? Verse 8, tingnan po natin. So verse 8, we do not want you to be uninformed. Sabihin niyo nga uninformed. Ibig sabihin, gusto ko malaman niyo to, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. Tingnan natin, Pastora, ano ba yung nangyari sa province of Asia? What happened in province of Asia back then? Are you here? Ito po nangyari. Ang tinutukoy po dyan ni Pablo, yung trouble that he experienced in province of Asia is what we can find in Acts 19. At tinutukoy po niya ito yung panahon na kung saan si Pablo po ay nasa Ephesus. Kung saan po nagkaroon ng malaking kaguluhan. Okay? Nangangaral si Pablo sa Ephesus, nagkaroon po ng malaking kaguluhan. So doon, talamak ang idolatry. Ang kalaban po ni Pablo nung time na yung mga silversmiths, gumagawa po sila ng imahe ni Artemis. So in short, dahil ang dami pong nahatak ni Pablo sa province of Asia, ngayon na doon siya sa Greece. Sabi ng mga silversmiths, naku, delikado yung hanap buhay natin. Ang dami pinatatanggap ni Pablo. Ang dami nang tumatalikod kay Artemis. Andiyan ka? So nag-alsa po sila, yung mga silversmiths po, na gumagawa ng rebulto ni Artemis. Bakit sila nagalit? Nagalit sila dahil babaksak ang negosyo nila. Tama? Natural. Pag na-convert na po yan, hindi nagagawa ng rebulto. At dahil hindi nagagawa ng rebulto, baksak ang negosyo. Dahil maraming tumalikod sa idolatry eh. Yun ang ginawa ni Pablo. Kinonvince niya ang tao, talikuran yung idolatry na yan. Sumamba kayo sa tunay na Diyos. So these people, itong mga silversmiths na to, nag-aklas. Diyan ka? Talagang gusto nila. Ang nangyari, nagsigawan, nagtatakbuhan, at gusto talaga nila patayin si Pablo. Sa Bible, mababasa natin, riot. There is a riot. Nagkaroon ng riot. Isang riot ang sumabog pag binasa natin sa Acts 19:23-41. Are you here? Yun yung nangyari. Yun yung trouble na sinasabi niya dyan.
At bukod pa dyan, sabi po ng scholars, Paul was also dealing with physical sickness. Hindi lang siya nasuong sa isang riot doon dahil sa pangangaral niya ng salita. Meron din siyang physical sickness, meron din siyang emotional exhaustion, tapos meron pa siyang spiritual warfare. Are you here? Say amen. Kaya sabi niya dyan, we despaired of life itself. Sa ibang salin, sabi niya, we gave up the hope of staying alive. Sa ibang salin, we despaired living. So in other words, ibig niyang sabihin, give up ko na yung hope na mabuhay. Nakuha niyo? Ibig niyang sabihin, parang gusto na po niyang mamatay. Ibig niyang sabihin, parang ayaw niya nang mabuhay. Ibig sabihin, ganun kabigat. Are you here? Ibig sabihin, mabigat yung pinagdadaanan niya. At yun yung sinasabi niya, troubles we experience in the province of Asia. Are you here? Say amen. Pero sa kabila ng lahat ng yan, he learned something beautiful. Sabi niya beautiful. Ano daw? Yung natutunan ni Pablo? Pressure, when surrendered to God, becomes a teacher that builds our faith. Are you here? Say amen. Yun yung natutunan ni Pablo. Na yung pressure na yun, once sinurrender mo sa Panginoon, nagiging teacher siya at binibuild niya yung pananampalataya mo. Are you here? Now, sagutin natin yung tanong, how does pressure become a teacher? Are you here? Say amen. Bigyan ko kayo ng 3 lang. Ready? Una, how does pressure become a teacher? Number 1, let's all read. Pressure reveals our limit. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pressure reveals our limit. Number 1, bakit nagiging teacher ang pressure? Bakit ka dadalhin ng pressure sa excellence? Kasi yung pressure natin, i-reveal niyan yung limit natin. Say amen. Ang sabi ni Pablo, we were under great pressure. Okay? Far beyond our ability to endure. Sa ibang salin, the burden laid upon us was so great and was so heavy. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, Lord, di ko na kaya. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya mga kapatid, kung si Pablo, dumating siya dun sa point na yun, ibig sabihin, normal sa isang Kristiyano ang makarating sa puntong hindi mo na kaya. Tama? Normal. Tama ba? Amen? Hindi ibig sabihin, sinabi mong hindi mo na kaya, ibig sabihin, mahina ka. Ang ibig sabihin, tao ka lang. Say amen. Say amen. Even si Pablo, even si Paul. Paul is a spiritual giant. Are you here? Look at me. Tingin sa akin. But he reached also breaking point. Sabihin niyo, breaking point. Amen? Si Pablo, dumating dito sa breaking point ng kanyang buhay. Say amen. This past few weeks po, grabe rin po ang pressure ko tsaka stress ko sa work. Burin mo yung mga employees namin, nag-file sila ng cases sa DOLE. Are you watching now? Hello? Hindi naman nila alam eh. Amen? So, imbis na mag-usap-usap na lang kami sa opisina, doon pa kami nag-uusap-usap ngayon sa DOLE. Pero mo, ang dami nila. Everyday hinaharap ko yung hearing na yan. Same lang naman ang problema. Ay, dumating na din ako doon sa point na umiiyak na talaga ako sa pagod. Hindi naman dahil ayokong harapin, dahil part ng trabaho. Pero nakakapagod, yung paulit-ulit. Everyday may hearing. Everyday nandun kami. Amen. Dumating ako dun sa point, sabi ko, Lord, hindi ko na to kaya. Until such time, sabi ko, boss, kailangan ko ng consultant. Kailangan meron mag-advise sa atin. Mag-consult tayo. Amen. Alam mo, yung nakita namin na may limitasyon kami at hindi na namin kaya, nandun na kami sa breaking point. Doon lang kami nag-consult. Doon lang kami humingi ng tulong. Doon lang kami humingi ng attorney, ng legal counsel. Are you here? Ang question ko, church,
Why does God allow breaking point? Bakit pinapayagan ng Panginoon na dumaan tayo sa breaking point? Maybe some of you here today, you're going through difficult times to the point of breaking. Amen? Bakit pinapayagan ni Lord na dumating tayo dun sa breaking point? Because He wants us what? To see our limits. Sabihin niyo limits. Kasi gusto ng Panginoon, makita natin yung limit natin. God wants us to see our limits. So, pag nakita mo na yung limit mo, you will see His limitless power. Are you here? Say amen. Pag nakita mo, limitado ka, then you will see the limitless power of God. Parang toothpaste. Yung toothpaste, kailangan pisilin mo yun para lumabas yung nasa loob Ganon din tayo sa buhay. May pinipisil sa buhay natin para lumabas kung ano talaga yung laman ng mga puso natin. Faith ba laman ng puso natin? Frustration ba ang laman ng puso natin? Trust? Takot ba ang laman ng puso natin? You see? Why? But kailangan ng pressure. Because pressure reveals what is really inside us. And nire-reveal ng pressure kung ano talaga yung laman ng ating mga puso. Psalms 34 verse 18. Nasahin natin sabay-sabay. The Lord is to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Look at the word crushed. Sabihin niyo crushed. Hindi yan yung crush nyo yung classmate nyo sa school Crushed in spirit. Ibig sabihin sa Tagalog, durog. Sabihin mo durog. Durog. Tingnan mo tong picture na to. Lemon. Para makakuha ka ng lemon juice, kailangan crushed lemon. Tama? In order for you to have orange juice, kailangan i-crush yung orange. Tama? Yung perfume. Para makakuha ka ng perfume, kailangan i-crush mo yung flower. Tama ako? Crushing. Tama? Sa amen. Pero pag sinabing crushed in spirit, ano ibig sabihin ni Lord doon? Ibig sabihin, kailangan mong madurog. Kailangan madurog ng alin? Madurog ng puso natin. Kailangan maubos yung luha natin. Kailangan tayong masagad. Tama? Sa amen. Yun ang ibig sabihin, na kapag durog na tayo, doon, balik mo doon sa verse, doon lumalapit ang Diyos sa atin. Pag durog ka na. The Lord is close to the brokenhearted. Amen? And He saves those who are crushed in spirit. Say amen. Say amen. Amen? Pag durog na tayo, doon lumalapit ang Panginoon sa atin. Doon natin siya mararanasan ng totoo. Say amen. If you want not only to see, but experience His limitless power, ano dapat natin gawin? Kailangan muna nating makita yung limit natin. Ano kailangan muna? Crashing. Ano kailangan muna? Breaking. Dapat masagad muna tayo. That's how we test our limits. Tama? That's how you test your limit. Sinasagad mo para malaman mo hanggang saan ang limit mo. Until you came to that point, Lord, I cannot do this. Lord, this is so great. Lord, this is so heavy. Until dumating sa point, Lord, this is too much. Say amen. Iyon ang ginagawa ng pressure. Pressure reveals our limit. Are you here? That's point number 1. Tatlo lang to. Point number 2. Anong ginagawa ng pressure? Let's all read. Pressure redirects our dependence. 1, 2, 3, go. Sapa. Pressure redirects our dependence. Say amen. Ano sabi ni Pablo? Labas nga natin ulit. Sunod natin. Sabi niya, but this happened that we might not rely on ourselves but on God. Basahin nyo nga. 1, 2, 3, go. But this happened that we might not rely on ourselves but on God. Kuha? So dyan, nakita natin. Naintindihan ni Pablo kung bakit. Naintindihan ngayon ni Pablo yung bakit. Bakit siya dumaranas ng mga ganong katitinding pagsubok? Ano sabi niya? It happened, sabi niya ganon, so that we would stop relying on ourselves. Are you here?
Nakuha ngayon ni Pablo. Kaya pala nangyayari yung troubles ko sa province of Asia. Ang daming nangyayari sa Asia, ang daming nangyayari sa church. Pero sabi niya, naintindihan ko na. Kaya pala nangyayari yung bagay na yan para i-redirect yung dependence ko mula sa aking sarili patungo sa Diyos. Ano sabi niya? Ang naintindihan niya, it happened so that we would stop relying on ourselves. Say amen. Say amen. Tingin sa akin, minsan, kaya pinapayagan ng Diyos ang pagsubok po sa buhay natin ay dahil masyado na tayong umaasa sa ating mga sarili. Do you agree? Say amen. Kaya marami po sa atin mayayabang. Do you agree? Say amen. Kasi kaya pa natin eh. Tama? Say amen. Kasi alam natin, kaya natin. Do you agree? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Tayong lahat yon. Kasama ako dun. Tama ako? Say amen. Pag alam mong kaya mo pa, pag alam mo na, alam mong kaya ko pa, alam ko kaya ko pa. Tama? Depende ka pa rin sa sarili mo. Pero ang pressure, it's a divine reminder. Look at me. It's a divine reminder na hindi mo kontrolado ang lahat. Ang pressure ay divine reminder na hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. At kung hindi mo kontrolado, that's okay. Tama? Say amen. Kasi ang Diyos, siya ang may control ng lahat. Parang ang cellphone, pag nalobat, kahit anong pindot mo dyan, hindi ang gagana. Pero isaksak mo yan doon, i-charge mo, magkakabuhay ulit. Ganon din po sa atin. Yung pressure na yan, i-drain tayo. Malapit ng anniversary, nakaka-pressure, tama ba? Diba? Ang dami nangyayari. Kung kailan malapit na, ang dami nangyayari. Meron tayong gustong mangyari, hindi nangyayari. May mga bagay hindi natin kontrolado. Samot-sari na yung gusto nating mangyari sana. Hindi naman natin kontrolado lahat ng bagay. Pressure ang tawag natin dun. Tama? But it's pag may pressure, divine reminder yun, hindi mo controlled lahat. Tama? You cannot control everything. And that's okay na hindi mo controlled lahat. Ibig sabihin lang, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Bahala siya sa anniversary. Amen? Bahala ang Panginoon. Siya ang main audience dyan. Say amen. Say amen. Pressure will drain you. But when what? But God recharges us when we reconnect to Him. Kaya kapag na-drain ka, reconnect ka sa Panginoong Diyos, marirecharge ka. Psalms 46 verse 1, ano sabi doon? God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Tama? God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kaya minsan, kailangan mo na tayong i-drain ni Lord para matutunan natin na walang tunay na source ng lakas, walang tunay na source ng blessing, walang tunay na source ng lahat ng bagay, kundi ang Diyos. Amen? Naalala niyo ba yung pandemic? Tayo nakaranas ng pandemic. Naalala niyo po ba yan? Ang dami pong nangyari ng pandemic. Natigil sa trabaho. Ang daming church, may ibang church nagsara. Gatherings, ang daming mga planong nahinto. Amen? Lahat tayo naapektuhan ng pandemic. Look at me. Tingin. Pero sa katahimikan po ng pandemya, sa katahimikan po ng lockdown, tinuturuan po tayo ng Panginoon ng dependence. Tama? Tinuruan tayo ni Lord ng dependence na hindi sa routine nakasalalay ang buhay natin. Nakasalalay kanino? Sa Diyos lang. Sa amen. Kilala niyo po ba si Osang tsaka si Lloyd? Yung kwento nila. Pandemic na-lay off sila, tama ako, Shell? Na-lay off sila Same company kasi yung dalawa. Nung na-lay off sila, nagpaplano silang magpakasal. Biruin mo, by faith, nagpaplano magpakasal. Na-pressure. Pressure yung dalawa. Walang trabaho. Pero anong ginawa ni Lord? Anong ginawa nila? Nag-depend sa Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? In-honor yung dependence nila. Binigyan sila ng online business. Yun ang nagraos ng kasal nila. Tama ako? Say amen. Mark and Kay. Nanonood ba kayo? Ate Len, hindi ko alam kung totoo to
Mark and Kay, they got engaged during pandemic. Sabi nila wala silang pera. Sino maniniwala? Si Mark maniniwala ako walang pera. Oo, walang pera talaga. Walang pera. By faith daw. But God honored their faith and their dependence on Him alone. Bakit? Ang goal nung dalawa, i-honor ang Panginoon sa marriage nila. Lord, yun lang ang gusto namin. Pero mo, nagdagsaan ng blessings na ituloy ang kasal, nagdagsa. Bakit? Nagdepend sa sarili? Meron bang pera sa bulsa? Wala. Saan nagdepend? Sa Diyos. Sa Amen. Ako, I myself, I got also pressure during pandemic. Amen? Breadwinner. At nung time pong yan, 2 po yung pinag-aaral ko, both college. Takot ako magkasakit noon. Natatakot akong mamatay. Kasi paano nga naman. But I learned to depend on God completely. Kasi wala kang aasahan eh. Amen? And until today, sustain tayo. I believe, those are few stories. But I believe, ang dami nyo rin pong miracle stories during pandemic. Diba? Ang daming ginawa ni Lord. Simple na tinuro ng pandemic. Tinuruan tayong dumepende sa Diyos. Tama? Magkakaroon ulit ng pandemic, alam na natin, hindi tayo pababayaan ni Lord. Magkakaroon ng milagro. Tama? Kasi amen. Grabe sa Lord. Amen? Pag may pressure, pag may ganyan, tawag lang sa Panginoon. If you are drained, just reconnect to God. And be reminded, again, hindi mo kontrolado lahat. Say amen. May control ng lahat ng bagay. Sino? Si God. Just like Paul. Let's stop relying on ourselves. Depend on God. Yun ang ginagawa ng pressure. Ang ginagawa ng pressure, hindi lang nire-reveal yung limit natin. Ang ginagawa ng pressure, nire-redirect din yung dependence natin sa Diyos. Amen. Malinaw ba yun? Malinaw po ba ako? Say amen. Number 3 na. Sama na ako ni Michael. Number 3, pressure, let's all read. Pressure reminds us of God's power. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pressure reminds us of God's power. Are you here? Anong ginagawa ng pressure? Nire-remind tayo ng pressure tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi doon, Paul said, tingnan natin yung karuktong, but this happened that we might not rely on ourselves. Basahin nyo nga, yung kulay pula, but on God who raises the dead. Amen? But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Wow! Sabi ni Paul, kala ko katapusan ko na. Sabi ni Pablo, kala ko mamamatay na ako. Yung trouble na na-experience ko, akala ko death sentence ko na, sabi ni Pablo. Pero naalala ni Pablo, meron pala akong Diyos na bumubuhay ng patay. Amen? I have a God who raises the dead. Are you here? Meron pala akong Diyos na bumubuhay ng patay. Naalala niya. Amen? Kaya yung pressure niya, na-remind siya noon of God's power. Na-remind siya, makapangyarihan yung Diyos ko. Amen? Say amen. Say amen. Yan, yung rurok ng pananampalataya ni Pablo. Sabihin niyo, rurok. Yan yung rurok ng pananampalataya niya. Do we believe? Look at me, church. Do we have faith that God raises the dead? Yun ang rurok ng pananampalataya niya. Do we believe? Nananampalataya ba tayo na ang Diyos natin bumubuhay ng patay? Ganong klaseng level na ba yung pananampalataya natin? Amen? Kaya kahit gaano kalala yung sitwasyon mo ngayon, may Diyos na bumubuhay ng patay. Kahit gaano pa isipin, wala nang imposible na pastora. There's a God who raises the dead. Ganong rurok ng pananampalataya.
Anong namatay sa buhay mo ngayon? Namatay na ba yung passion mo for God? Namatay na ba yung passion mo for ministry? Namatay na yung gana, yung dreams, yung love for people? Marami na bang namatay sa buhay natin? Kayang buhayin ng Diyos ang lahat ng namatay sa buhay natin. Say amen. Si Joseph nga Di ba tinapon niyo sa bangin? Pero mula bangin, papunta ng palasyo. Amen? Say amen. Say amen. Si Lazarus, 4 na araw na, nasa loob ng tomb. Pero tinawag ni Jesus Christ. Ano sabi ni Lord? Lazarus, come forth! Lazarus, labas! Sabi ni Jesus. Si Jesus mismo. Si Jesus namatay, pero muling nabuhay. Do you believe that? Hiniwala ba kayo dun? Di kwento yun. Those who believe that God raises the dead, ganun rurok ng pananampalataya. Amen? When you rely on God who raises the dead, you realize walang hopeless case sa kamay ng Diyos. Amen? Ephesians 3:20. Let's all read. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. You see? Walang hopeless case sa kamay ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lang sapat, mga kapatid. Sobra-sobra. God is able to do. God is able to give immeasurably. Ano yung sabihin ng immeasurably? Yung mga bagay na hindi mo masusukat. Hindi kayang sukatin. Higit pa sa hinihingi mo, higit pa sa naiisip mo. Amen? Ganon ka makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya ang pressure, pag dumadating sa buhay natin, amen, hindi para sunugin tayo, kundi para lutuin tayo sa tamang pagkahinog po natin. Pressure is a teacher, not a tormentor. Kaya dadaan po tayo sa pressure. Pero tandaan po natin itong 3 bagay na to. Pressure reveals your limits. Pressure redirects your dependence. And pressure reminds you of God's power. Are you here? Pag natutunan po natin yan, yung pressure becomes a teacher. Tama? Pressure becomes your teacher. Tapos na ako. Anong pressure ang pinagdadaanan mo ngayon? Yan? Ano kaya yung tinuturo ng Panginoon sa gitna ng bagay na yun? Kanino tayo umaasa? Sa sarili ba natin? Sa Diyos na bumubuhay ng patay? Ano sabi ni Pablo? This happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Kaya kung pakiramdam po natin ngayon, wala na tayong lakas. At kung pakiramdam po natin, ubos na tayo, marahil doon ka palang lalakas. Kasi kung nandun ka sa dulo ng kaya mo na, pagkatapos nun, hindi mo na kaya Tama? Doon nagsisimula ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi mo na kaya. Say amen. Say amen. Alam niyo kung ano pang breaking point ng ating church? Ang breaking point ng ating church yung namatay si Pastor Perdi. Tama ako? Mabigat yun. Sobrang bigat. Unimaginable. Isang pastor who served faithfully for many years. Pero kinuha ng Panginoon. Naiwan yung mga pastor na pupugak-pugak. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Pero, andyan si Pastor King, tumanggap ng calling. Tama ako? Hindi mo madali yun May pressure yun. Tama po ba ako, Pastor?
Eh kung papipiliin eh, ba't niya tatanggapin? Tama? Pressure. Pero during pandemic, grabe nangyayari sa church. Nakita ko yun. Bumabaksak ang attendance, nagda-drop ang giving, and yet, darating ka pa din sa punto pag nagpapastor ka, Lord, tinawag ko pa talaga ako. Far. Lord, ang bigat ng nararanasan namin. It's far beyond our ability to endure. Pero yung mga pastor nyo, nananalangin, Lord, walang-wala na po kami. Lord, hindi na po namin kaya. Amen. Tapos ang Diyos bubulong. Pag gumulong ang Panginoon, anak, yung point na yun na gusto ko makita sa buhay mo. Dahil doon mo lang maintindihan, it is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Doon mo lang malalaman. Pag nandun ka na sa hangganan, hindi mo galing, hindi mo talino, si Lord. When we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God's power. Say amen. Kaya anong panalangin natin? Malapit na yung anniversary natin sa Sunday. Ang daming banta ng bagyo. Ang daming banta ng lindol. Pero not by might, but by God's power. Amen? Say amen. Sa naniniwala tayo, may gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Say amen. Say amen. Amen. Let's all stand up. Hirabasi karabababababa. Oh, hallelujah. Just what you say, that you're good, and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, some may be weak, it's your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Some may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Some may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Lord, hallelujah. Panginoon, sa oras ito, Diyos, there may be pressures in life, Lord God. There may be problems. There may be troubles, Lord, we are experiencing today. But Lord, we believe, God, those pressures are to reveal, Lord, our limits. What you say, Those pressures, Lord, are meant to redirect our dependence on you.
And those pressure, Lord, are meant to remind us, Lord, of your power in our lives. Panginoon, ngayong gabi, O Diyos, salamat for reminding us. Not by our might, but your power in us. Hindi po namin kapangyarihan, Panginoon. Hindi po namin galing, Panginoong Diyos. And so tonight, Lord, we completely trust you. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala, Panginoon. We come to the end of ourselves. And so God's power will begin in us. Sinusuko po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng aming pagyayabang. Wala kaming kayang ipagyabang sa iyo, Panginoon. And so right now, Lord, we ask you to come to our anniversary on Sunday. We invite you, Lord. Iniimbitahan ka namin, Panginoong Diyos. Lord, iniimbitahan ka namin, O Diyos. We pray that your Holy Spirit, Lord God, will be evident, Lord, on that place. And that you use every individual, Lord. Itinataas ko na